Eksaktong 3:20 ng madaling araw, December 11, 2025 local time. Isang malaking oil tanker na nagngangalang Dashon ang naghahandang tapusin ang isang delivery sa Black Sea. Bahagi ito ng tinatawag na Shadow Fleet ng Russia. Ang kargamentong ito ang huling bahagi ng isang energy contract na nagkakahalaga ng $20 bilyong. Ito na ang huling bumubuhay sa hirap na hirap ng war economy ni Vladimir Putin. Lulan ng barko ang halos 110,000 short tons ng heavy fuel oil. Ang ruta nito ay patungo sa Port Qasim, Pakistan sa pamamagitan ng isang kumpanyang nakarehistro sa United Arab Emirates. Nagsasaya ang mga tripulante. Naniniwala silang nalagpasan na ng Dashon ang lahat ng danger zone. Ngunit ang kumpiyansang iyon ay magtatagal lamang ng ilang minuto. Mula sa layong mahigit 97 milya, isang formasyon ng tatlong Sea Baby Unmanned Surface Vehicle o USV ang tahimik na papalapit. Dala nila ang mga call sign na Moria Grom at Private. Lahat sila ay special variants ng Sea Baby Block 2. Sadyang idinisenyo para lusubin ang mga gumagalaw na target sa dagat. Bawat USB ay may dalang 550 hanggang 660 pounds na high explosive. Mayroon din itong integrated inertial autonomous navigation, mga infrared camera na gumagana sa gabi, at isang deep learning behavioral guidance algorithm. Dahil dito kayang mag-adjust ng mga sasakyan ng kusa habang papalapit sa target. Iisa lang ang kanilang layunin: wasakin ang huling oil shipment ng $20 billion contract, putulin ang daloy ng pondo para sa digmaan, at sirain ang kredibilidad ng Russia sa mga natitira nitong partner. Sa mga control screen sa Ukrainian Operations Center malapit sa Okiv, tatlong puting tuldok na kumakatawan sa Sea Baby formation ang patuloy na sumusulong sa kanilang ruta. Sa buong paglapit nila walang anumang Russian interception signal. At higit sa lahat, hindi nagbago ng kurso o bilis ang Dashon. Walang anumang pahiwatig ang barko na papalapit na ang kamatayan. Nangunguna sa formasyon ang Moria. Umusad ito mula sa northwest sa bilis na 5.6 miles per hour. Malinaw na na-detect ng infrared camera nito ang mga mahinang ilaw mula sa superstructure sa likuran ng Dashon. Sapat na ang minimal na thermal signature na iyon para ilak ng algorithm ang impact point sa stern technical section. Dito nakakonsentra ang propulsion system at mga pangunahing fuel line. Sa northeast, sabay na umuusad ang Grom sa kanang bahagi o starboard side. Nakatago ito sa mga pattern ng alon na dala ng hangin. Pinanatili nito ang tamang distansya para maiwasan ang interference sa infrared signal. Nananatiling stable ang guidance system na nagbigay daan sa Grom na magkaroon ng eksaktong lock sa gitnang bahagi ng katawan ng barko. Dito matatagpuan ang mga pressure tank at main fuel transfer lines. Sa bilis na 6.2 miles per hour, hindi ito lumilikha ng alon na mapapansin ng radar ng barko. Ang Private, ang ikatlong USV, ay umikot mula sa west-northwest patungo sa kaliwang bahagi o port side ng Dashon. Dahil sa taas nitong 12 pulgada lang mula sa tubig, napakaliit ng radar cross-section nito. Mabagal din ang takbo nito na 5 miles per hour, kaya halos invisible ito. Isa itong madilim na espasyo sa loob ng mga natural na blind zone ng mga maritime detection system. Ang 3-axis approach ay bumuo ng isang asymmetric target locking triangle. Pinaliit nito ang sansang. Ma-detect sila mula sa iisang direksyon. Ang civilian maritime radar ng Dashon na para sa mga ordinaryong barko ay walang kakayahang i-track ang mga mababagal na bagay na may mababaw na reflection angle. Lalo pang lumala ang kahinaan ito dahil sa direksyon ng kanilang pag-atake mula sa likuran at magkabilang tagiliran. Ito ang mga natural na blind spot ng radar dahil sa mga harang tulad ng exhaust stacks, cargo cranes at mismong istruktura ng barko. Pagsapit ng 3:29 ng umaga, nang wala ng 9800 talampakan ang layo ng Sea Baby formation, ipinadala ang final authorization signal mula sa OAKIV. Sa control display, ang mga indicator light ay nagpalit mula berde patungong pula. Opisyal nang pumasok sa attack phase sa mga USV. Agad nagbago ang formasyon. Biglang bumilis ang mga makina ng tatlong Sea Baby mula sa cruise mode patungo sa maximum output. Automatikong lumabas ang mga sub-hull stabilizing fin para mapabuti ang hydrodynamic grip. Bumaba ng minus 3.5 degrees ang unahan ng bawat sasakyan para i-optimize ang anggulo ng pagtama. Ang bilis nila ay umabot sa 34 hanggang 37 miles per hour sa loob lamang ng 5 segundo. Mula sa pagiging tago, ang mga USV ay naging high velocity guided warheads. Diretso silang patungo sa mga naka-assign na weak point sa katawan ng Dashon. Eksakto ang kanilang tactical allocation. Target ng Moria ang stern propulsion cluster. Nakalock naman ang Grom sa central engineering compartment. Ang Private tinutok sa portside fuel storage section. Sa command post malapit sa Okiv, tahimik na nanonood ang mga opisyal ng Ukraine. Nakatutok ang kanilang mga mata sa display, binibilang ang bawat segundo ng may matinding tensyon.
Hinihintay nila ang kumpirmasyon ng pagtama. Hanggang sa layong mas mababa sa 40 100 talampakan na detect na rin sa wakas ng radar ng dasyo ng banta. Nag-flash ang mga warning alert sa navigation displays. Nagmamadaling pumasok sa emergency posture ang mga tripulante. Inihanda nila ang AK, 630 close-in weapon system at 14.5mm heavy machine guns. Ibinigay ang utos na magpaputok sa gitna ng matinding pagmamadali. Unang target ang Sea Baby Moria, ang nangungunang sasakyan. Isang serye ng 23mm shells ang humagupit sa ibabaw ng dagat na lumikha ng mga maningning na arko sa tubig. Sa layong humigit kumulang 200-300 talampakan tinamaan ng Moria. Nabasag ang katawan nito, lumiko pakaliwa ang unahan at naglaho ito sa ilalim ng tubig na tumalsik ng halos 20 talampakan ng taas. Walang oras magdiwang ang mga tripulante. Agad sumunod ang sakuna. Ang Sea Baby Graham at Private na papalapit mula sa magkabilang tagiliran ay nakalampas na sa firing range ng main gun. Sa layong mas mababa sa wansalong talampakan, pumasok na sa final impact lock ang kanilang mga guidance system. Wala ng corrections, wala ng external data. Naging autonomous kinetic projectiles na sila na isinasagawa ang pre-program na terminal strike. Sumalpok ang Graham sa gitnang bahagi ng katawan ng Dachshund. Ang matibay nitong unahan ay tumagos sa outer steel plating sa loob ng 0.4 segundo. Direkta itong tumama sa mid-level engineering compartment kung saan naroon ang electrical systems, pumps at primary fuel manifolds. Halos kasabay nito sumabog ang 670 pounds na pampasabog na lumikha ng high-pressure blast na pumunit sa buong haba ng barko. Nawasak ang central technical deck at ang fuel distribution network. Isang umiikot na haligi ng apoy ang pumaitaas na nagliwanag sa buong deck na parang umaga. Wala pang 2 segundo tumama naman ang private sa port side sa main fuel compartment. Mas malala pa ang epekto ng ikalawang pagsabog. Ang resulta ay isang BLEV event o isang boiling liquid expanding vapor explosion. Biglang tumaas ang pressure. Ang sumingaw na krudo ay naging isang napakalaking fireball na nilamon ang compartment at ginawang isang naglalagablab na impyerno ang barko sa gitna ng gabi. Ang mga bahagi ng deck ay natanggal mula sa katawan ng barko at tumilapon sa dagat habang nag-aapoy pa. Nabasag ang thermal insulation, direktang nasira ang mga firefighting line. Umakyat ang apoy ng mahigit 130 talampakan at kitang-kita mula sa layong mahigit 20 nautical miles. Isang SOS signal ang naipadala noong 3:41 ng umaga, ngunit huli na ang lahat. Iniwan ng mga tripulante ang kanilang mga pwesto at tumakbo patungo sa mga lifeboat malapit sa unahan, ang tanging bahagi na hindi pa nilalamon ng apoy. Kumalat ang krudo sa ibabaw ng dagat at nagsimulang gumapang ang apoy sa oil slick. Pagkatapos ng ikalawang pagsabog, nawala ng kuryente ang Dachshund. Sa loob ng 4 na segundo, nag-activate ang automated emergency satellite transmitter ng barko mula sa humigit kumulang 44 degrees north latitude, 33 degrees east longitude. Isang mayday packet ang na-broadcast sa International Maritime Frequencies na may sumusunod na identifier MMSI 636092343, Emergency Hazard Oil Tanker Black Sea. Nag-flash ng red alerts ang VHF Channel 16. Ang eye system na nakadisable sa buong biyahe ay muling nag-activate 30 segundo matapos ang pagsabog. Ngunit huli na ang lahat. Agad na rehistro ng US military satellite na USA 245 kasama ang mga early warning radar stations sa Constanta, Romania ang pangyayari. Ang BLE Fireball ay lumikha ng infrared signature na kayang madetect mula sa low Earth orbit 7 minuto. Pagkatapos ng unang pagsabog, naitala ng infrared satellite imagery ang isang kakaibang thermal area na may lawak na mahigit 0.8 square miles o 2 square kilometers. Tinanggal na sa logistics chain ang Dachshund. Hindi na ito isang oil tanker. Isa na itong naanod na impyerno na nagbibigay liwanag sa dagat at naghahatid ng isang malinaw na mensahe. Bawat transportasyon ng langis na nagpopondo sa digmaan ay maaaring tamaan sa pinakapuso nito. Ang strategic impact ay hindi na sa pagkawasak ng Dachshund, kundi sa chain reaction na idinulot nito. Ito na ang ikatlong pag-atake sa loob ng wala pang 14 naman na araw. Nauna rito ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga tanker na Chairos, malapit sa Novorossiysk at sa Vyroat sa kahabaan ng Turkey-Syria corridor. Lahat sila ay kabilang sa Shadow Fleet. Ito ang mga barkong nag-operate ng walang malinaw na rehistro, pinapatay ang AIS o itinatago ang kanilang pagkakakilanlan. Ginagawa nila ito para iwasan ang oil price cap na ipinataw ng G7 at EU noong huling bahagi ng 2022. Sa lahat ng tatlong kaso, gumamit ang Ukraine ng low-speed, low RCS na suicide USVs. Dumadaan sila sa mga civilian shipping routes, sinasamantala ang mga butas sa International Maritime Surveillance
Pagkatapos ay aatake sila mula sa mga hindi inaasahang direksyon. Ang mga pag-atake ay itinatapat sa mga logistical choke point, maaaring bago pumasok sa daungan para sa document laundering o pagkatapos magkarga sa mga upstream hub. Ang mga kahihinatnan ay higit pa sa pisikal na pinsala. Pagkatapos ng insidente sa Chyros, ilang independent oil broker sa UAE at Singapore ang nagsuspinde ng pagtanggap ng kargamento mula sa Black Sea sa loob ng 48 oras. Ang pag-atake sa Virot ay nagpataas ng insurance premium sa ruta ng Caucasus West ng 17% sa loob ng 3 araw. Sa kaso ng Dashon, napagpasyahan ng mga Western analyst na inilipat ng Ukraine ang kanilang prioridad mula sa mga oil infrastructure sa lupa ngayon ay sa offshore logistics na sila nakatutok. Bawat matagumpay na pag-atake ay pumuputol sa isang kritikal na ugat na bumubuhay sa war machine ng Russia. Kung magpapatuloy ang bilis at katumpakan ng mga pag-atake, mapipilitang suriin ng mga natitirang oil partner ng Russia, lalo na sa Middle East, South Asia at Africa ang kanilang risk exposure. Ang resulta ay ang pagsikip ng daloy ng pera sa mga network ng banking, logistics at insurance. Ayon sa mga Western expert, hindi na ito digital disruption, kundi isang financial interdiction campaign. Dito ang bawat bariles na hindi na i-deliver ay nagsisilbing isang didelay na pampasabog sa ekonomiya. Kinabukasan, 5 malalaking maritime insurer sa London at Piraeus ang nagtaas ng risk rating para sa Northwestern Black Sea sa War Risk Enhanced. Ilang kumpanya ang humingi ng mga bagong route security assessment, habang 2 ang nagsuspindi ng coverage para sa mga tanker na dati nang may kaugnayan sa kalakalan ng Russia at Syria. Sa mga international charter market, dumoble ang presyo ng tanker para sa rutang Novorossiysk Port Said sa loob ng 36 na oras matapos mawasak ang Dashon. Tumaas ang war risk premium ng average na $480,000 bawat biyahe. Itinulak nito ang mga gasto sa logistics na lampas sa kita sa ilalim ng cap oil prices. Bawat tanker na tinamaan o lumihis ay naglantad ng isa pang marupok na kawing sa oil logistics chain ng Russia. Eksakto ito sa kung saan balak pumutol ng mas malalim ng Ukraine. Walang opisyal na komento ang Moscow. Tinawag ng Russian media at mga Z-channel ang insidente na maritime terrorism. Nagpahiwatig sila ng malakas na ganti kung mapapatunayang may kinalaman ng NATO. Ngunit isang estratehikong katotohanan ang hindi maikakaila. Sa unang pagkakataon sa halos 2 taon ng digmaan, napilitan ng Russia na ituring ang maritime domain bilang isang vulnerable front. Walang direktang pahayag ang Ukraine tungkol sa Dashon. Ngunit 6 na oras matapos mapuno ang mga Russian Telegram channel ng mga video mula sa lugar ng insidente, nagpost ang Ministry of Defense ng Ukraine ng isang mensahe. Binubuo ito ng 9 na salita lamang na may kasamang icon ng nasusunog na barko. Maritime logistics is no longer a gray zone. Malinaw ang implikasyon kung ipagpapatuloy ng Russia ang pagpupondo sa digmaan sa pamamagitan ng langis. Palalawakin ng Ukraine ang battlefield sa karagatan. Dito mga transport vessel na dating itinuturing na hindi magagalaw ay ngayon ang pinaka-volatile na floating fuel reserves. Ayon sa maraming open source intelligence report, ang Special Operations Command ng Ukraine ay bumuo ng isang detalyadong mapa. Nakalista dito ang mga ruta ng pagpapadala ng langis ng Russia sa pamamagitan ng Syria-Turkey Suez Canal at Indian Ocean. Mahigit 23 na barko ang minarkahan bilang Tier 2 potential targets. 5 rito kabilang ang Dashon na itinalaga bilang strategic priority targets. Ayon sa mga Western analyst, ang mga pag-atake tulad ng sa Dashon ay panimulang yugto pa lamang ng isang matagalang kampanya. Ang pangunahing layunin ay gawing hindi katanggap-tanggap sa aspetong pinansyal, militar at diplomatiko ang transportasyon ng langis ng Russia, habang kinakalkula ng Moscow ang kanilang mga pinsala sa isang forward base malapit sa uig. Isa pang operation plan ang lumitaw sa sulok ng isang command screen. Mayroon itong simpleng designasyon,